kung ano nga po ang kanya pong naranasan. Siya ba ay nasa piling ni Kristo o sa piling ni Abraham? Kasi dalawang ang tao pag namatay, pupunta po yan sa piling ni Abraham o kaya sa hadis ng pagdurosa. Bakit kay Abraham mapupunta ang tao kapag namatay siyang mayroong pananampalataya sa Diyos? Si Abraham po, siya po'y ama ng mga mananampalataya. Kaya nung si Lazaro, nung namatay, sabi nga ng ating kapatid, namatay si Lazaro, dinala siya sa piling ni Abraham. No, bakit siya dinala sa piling ni Abraham? Dahil namatay si Lazaro, naglilingkod kay Kristo, naniniwala kay Kristo. Di ba sabi nga, matalik siyang kaibigan ni Jesus. Amen. Matalik siyang kaibigan ni Jesus. Kaya nung siya'y namatay, nandun siya ngayon sa piling ni Lazaro. So yan po ang ating pag-aaralan. Saan nga ba naroon ang patay? Bakit tayo namamatay? Ano ang dahilan ng ating pong kamatayan? Naglilingkuban tayo sa Diyos, maging ako man, naranasin ko po yung kamatayan na yun. Dahil marami mga pastor na patay na. No? At kami ron ay naranasin din namin to. Pero habang kami ay nabubuhay, nakakatiya kami na kapag kami ay namatay sa mundong ito, 100% kami po ay nasa piling ni Abraham. Sa piling ng ating pong Panginoon. No? At doon ay aalyuin po tayo roon. So dito ay makikita natin na kung bakit ang tao ay namamatay. Ang sabi ng Biblia ay dahil nga po ito sa kasalanan. Dahil po ito sa kasalanan. So bago po tayo magpatuloy, ang ating pumisahe, saan naroon ang tao pagkatapos ng kanyang kamatayan? Kasi yung mga namatay, maraming namatay, di ba? Saan kaya sila naroon? No? Si tatay kaya, saan kaya naroon? Siya ba ay nasa langit? O siya ba ay nasa kaparusahan? Dapat natin tanggapin yun dahil yun po ang hatol sa kanya ng Diyos. Kapag naglilingkod siya, ang hatol sa kanya ay buhay na walang hanggan. Pero kung hindi siya naglilingkod, nung siya namatay, ang hatol sa kanya ay patungo sa buhay na walang hanggang kapahamakan. No? Pero sana po, wag po tayo madal. Ang salita po ng Diyos ay ito po ay matalas, masakit, pero ito po yung totoo. No? Pero sandali tayo muna manalangin. Panginoon, maraming salamat sa oras po ito, Diyos. Dalangin namin na patuloy na kami pagpalain. Gabayan niyo po ang bawat siya narito, Panginoon, maging yung lingkod. Patuloy niyo po bigyan ng kalaman, karunungan. Kung ano nga ba ang nangyayari sa mga taong namatay, Panginoon. Kaya dalangin namin, O Diyos, ikaw po ang patuloy po na mangusap sa amin sa pamagitan ng mga salita sa pangalan ni Jesus. Amen. So dito, alam niyo po ba sa pasimula, ang tao ay wala talagang kamatayan. Sa pasimula, ikaw at ako ay wala tayong kamatayan. Bakit? Sabagat nilikha ka ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Na kung saan, kung anong buhay ng Diyos ay magiging buhay mo. Kung siya ay may buhay na walang hanggan, ikaw ay may buhay na walang hanggan din. Yan po ang pasimula. Alam niyo po ba, dapat ang isang araw natin sa mundong ito, ang isang araw dapat natin sa mundong ito ay 1,000 years. Dapat kung hindi po nagkaroon ng kamatayan ang tao. 1,000 years po dapat ang buhay natin sa mundong ito. Dahil ang sabi sa banal na kasulatan, dito sa 2 Peter, ang sabi ng Biblia, ang isang araw sa Panginoon ay 1,000 years. Sabi niya ng banal na kasulatan, huwag niyong kalimutan ito mga minamahal, ang isang araw sa Panginoon ay 1,000 taon. Sabi niya, sa 2 Peter chapter 3 verse 8, kung may mga Biblia po kayo, na sinasabi ng Biblia, mga minamahal, huwag ninyong kalimutan na sa Panginoon, ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw. Kaya makikita natin dito na sa pasimula, ang buhay natin, ang isang araw po natin ay 1,000 taon. Bakit? Sabagkat, nung magkasala si Adan at si Eva, ay bago sila namatay, si Adan ay namatay ng 930 years. Namatay si Adan
ng 930 years. Hindi siya umabot ng isang araw sa Panginoon. Dahil ang isang araw sa Diyos ay 1,000 taon. So si Adan, namatay siya na 930 years. Hindi siya umabot ng isang araw. Hindi siya umabot. Bakit? Dahil nga nagkasala ang tao. Nagkasala ang tao sa kanilang pagsuway sa utos ng Diyos. Na ang utos ng Diyos kay Adan at kay Eva na pwede niyong kainin ang lahat ng bungang kahoy maliban lamang sa bungang kahoy na bibigay ng kalaman patungkol sa mabuti at masama. Kapag ito'y kinain mo, ikaw ay mamamatay. Ikaw ay mamatay. So sa kabila ng lahat, natukso si Eva. Natukso siya dahil tinausap siya ng ahas na sinabi sa kanya ng ahas, totoo bang sinabi ng Diyos na hindi nyo pwedeng kainin ang bungang kahoy? Sabi, hindi naman lahat. Lahat ng bungang kahoy ay pwede namin kainin. Maliban lamang sa bungang kahoy na nagbibigay ng kalaman patungkol sa mabuti at masama. Kapag kami daw ay kakain yon, kami ay mamamatay. Pero sabi ng ahas sa kanya, hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang ng Diyos yun. Dahil kapag kumain kayo ng bungang kahoy na yun, kayo ay magiging parang Diyos. Malalaman nyo rin ang mabuti at masama. Kaya nung tinignan ni Eva ang bungang kahoy, bay, masarap pala, parang napakasarap kainin. At natanim sa isip niya, mas mabuti ang magkaroon ng kaalaman patungkol sa mabuti at masama. At doon nangyari nga, kumuha siya ng bungang kahoy, siya ay kumain. At pinakain niya rin si Adan. Kaya sila ay nagkaintindi, kaya nagkaroon siya ng kalaman patungkol sa mabuti at masama. Bakit? Doon lamang nila nalaman na sila ay hubad. Kaya nangyari, gumawa sila ng damit para pagtakpan ang kanilang sarili. Kaya nang dumating ang Panginoong Diyos, sabi niya, saan kayo naroon? Sabi niya, nagtago po kami. Bakit kayo nagtago? Sapagkat kami ay hubad. Sino nagsabing hubad ka? Kasi po tinukso po ako ng ahas, pinakain po ako ng bungang kahoy. Ang sabi naman ng Diyos sa ahas, ba't mo ginawa yun? Ang sabi naman, tinukso kasi ako eh. At sinabi naman ng Diyos kay Adam, bakit mo naman kinain? Kasi binigyan ako ng asawa ko, kaya ko kinain. Kaya nagkasala silang dalawa. Kaya doon nagsimula ang kamatayan. Doon nagsimula ang kamatayan dahil ang sabi ng Diyos, dahil sa iyong ginawa, ang lupang tinamnay, aking susumpain magpakailanman. Ang iyong kakainin ay manggagaling sa iyong pawis, yaman ang galing sa labok. Sa labok ay babalik ka rin. Kaya tayo'y nagpapawis. Naghahanap buhay tayo, nagninegosyo tayo. Dahil nga, yun ang sinabi ng Diyos, ang iyong kakainin ay manggagaling sa iyong pawis. Pero nung hindi pa nagkasala si Adan, lahat ng pagkain natin ay nandun na. Hindi ka nagagawa, hindi ka magtatrabaho. Ang trabaho lang natin, alam kung bakit? Pamahalaan ang buong sanlibutan. Na wala kang kinakatakutan na kamatayan. Ngayon natatakot po tayo sa kamatayan. Iming po ba? Kahit takot ako eh. Dahil kung hindi ako takot, tatawid ako sa kalsada na dumadaan yung mga sasakyan. Dahil sa takot ako, namatay, hinihintay ko mag-stoplight, huminto ang mga sasakyan para tumawid akong ligtas. Hello? So dyan ay makikita natin nagsimula ang kamatayan. At doon, ang buhay ng tao ay hindi umabot ng isang araw. Si Adan ay namatay ng 930 years. Namatay din si Enoch na 909. Namatay din si Jeric ng 962. Namatay din ang pinakamataas na namatay si Matusalim ay namatay siya 999 years.
Siya yung pinaka mataas na edad na namatay siya ng 190 years. Hanggang sa bumaba na ang buhay ng tao. Ang buhay ng tao, bumaba ng 777 years. Hanggang sa bumaba uli hanggang sa bumaba ng 500 years. Hanggang sa bumaba ng pababa. Hanggang 170 years na lang. Hanggang sa bumaba, hanggang 120 years na lang. Hanggang 120 years na lang ang ibinigay sa atin ng Diyos na buhay. At ang huling-huling namatay sa 120 years, na nakadabot ng 120 years, ay si Moises. Namatay siya ng 120 years sa mundong ito. Namatay siya. Kaya ang buhay natin ay umabot na lang ng 120 years. Ang sabi na doon sa Genesis chapter 6 verse 3, sinabi ni Yahweh, hindi ko na pahintulutan na mabuhay na matagal ang tao sabagat siya'y makalaman, hindi nalalampas sa 120 taon na kanyang buhay sa daigdig na ito. Hindi na raw lalampas ang buhay mo sa 120 years. Halimbawa kung ikaw ngayon ay 60 years na lang, ang natitira mo na lang buhay sa mundong ito ay ilan na lang? 60 years na lang din. Kung ikaw ngayon ay 70 years na, ang natitira na lang sa iyo ay ilan na lang? 50 years na lang. Pero bago matapos yan, kapatid, alam niyo po ba? Mapalad ka kung abot ka ng 60 o 70. Dahil sabi doon sa Awit chapter 9 verse 10, ang buhay namin umaabot ng 70 taong singkad. Minsan naman lumalampas kung ito'y malakas. Umaabot ng 70 ang aming buhay singkad. At umabot ito ng 80 years pataas. 80 years pataas na lang ang buhay natin. 74. Ang natitira na lang sa'yo, 46 years na lang. Hello? 77. Hindi siya umabot ng ano. Yan ang buhay po natin. Kaya sa buhay po natin sa mundong ito, ay dapat naglilingkod tayo sa Panginoon. Kasi nga, sa ayaw mo sa hindi, aalis ka rito. Mamimili ka lang kung langit o impyerno. Kung gusto mo sa langit, ay walang ibang daan papuntang langit. Alam niyo ba ang daan papuntang langit? John 14:6, ang sabi ni Jesus Christ, ako ang daan, ang katotohanan, ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sa gawa 4th world, kay Kristo lamang matatagpuan ng kaligtasan sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. So walang ibang pangalang ibinigay ng Diyos para pumunta ka ng langit. Amen! Kundi si Kristo lang, hindi si Maria, hindi si Pedro, hindi si Santita o Santo Niño na sinasabi mo. Walang iba, kundi si Kristo lamang. Maraming nagsasabi tayo, bakit ako nadamay sa kasalanan? Kung si Adan at si Eva lang naman ay nagkakasala, bakit ako nadamay sa kasalanan? Dapat si Eva lang eh. Pero alam niyo po ba kung bakit nadamay sa kasalanan ni Adan at ni Eva? Ito sinabi sa Genesis chapter 3 verse 20. Ang sabi ng Biblia ay ganito, Eva ang tinawag ni Adan sa kanyang asawa sapagkat siya ang ina ng sangkatauhan. Siya ang ina ng sangkatauhan. Doon tayo nanggaling sa kanya. Ang dugo at laman ni Eva, ang siyang naman na makasalanan, ay siyang nasa atin ngayon. Kaya tayo namamatay. Sa ayaw mo sa hindi, kahit anong iwas mo sa kamatayan, darating ka ron. Dahil hanggang 20 years na lang ang buhay mo. Minsan kung aabot ka ron, minsan nga, hindi na umaabot ng gano'n eh.
No? Dahil ang kamatayan, katulad dito ng magnanakaw, bigla na lang itong dumarating na hindi mo inaasahan. Hindi mo ito inaasahan, kahit malakas ka, kahit wala kang sakit, kahit anong bata ka pa, hindi mo inaasahan at hindi mo ito maiiwasan. Kaya dito masasabi ng banal na kasulatan sa Romans chapter 5 verse 12, ang kasalanan ay pumasok sa salibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Lahat ay nagkasala. At katunayan lang na ikaw ay nagkasala. Ang sabi sa banal na kasulatan sa Romans chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung wala kang kasalanan, wala kang kamatayan. Amen? Hello? Pero kung namamatay ka, may kasalanan ka. Kung namamatay ka. Pero kung hindi ka namamatay, wala kang kasalanan. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yan ang bunga ng kasalanan natin ay kamatayan. Kaya dito, sinabi ng banal na kasulatan, saan nga ba naroon ang tao kapag siya'y namatay? Ganito ang sinabi ni Jesus Christ. Nung si Jesus Christ nandito pa sa mundong ito, nagturo din siya sa ganito. Sa mga taong nakikinig, naglalamay. Kanina sila naglalamay? Kay Lazaro. Kay Lazaro sila naglalamay. Sapagat muling namatay si Lazaro at pinaglalamayan si Lazaro. At nandun si Jesus Christ nangangaral. Itinuturo niya kung nasaan si Lazaro. Ito ang sinasabi ng banal na kasulatan sa Lucas chapter 16 verse 19 to 31. Ganito ang sinabi ni Jesus Christ nung siya'y nangangaral sa patay. At sabi niya, may isang mayaman na lagi nagdaramit na mamahalin at saganan sa pagkain araw-araw. May isang namang pulubi ng ngalan Lazaro, nagtagtag ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Ang hangad na mapunan lamang ng mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng aso at dinidila ng kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala siya ng anghel, ng mga anghel sa piling ni Abraham sa langit. Bilang isang parangal, namatay rin ang mayaman at nilibing sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, sa daigdig ng mga patay. Natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kandaliri, sabagat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mo, nagpasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa. At si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan, subalit ngayon ay maligaya siya rito, samantalang ikaw naman ay nagdurusa. Bukod dito, may isang malaking bangin sa pagitan natin. Kaya ang mga naririto ay hindi makapunta riyan, at ang mga nariyan ay hindi makapunta dito. Ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinakikiusap ko po sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking 5 kapatid na lalaki upang sila'y babalaan na huwag silang humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sumagot si Abraham, nasa kanila na ang mga sinulat ni Moses at ng mga propeta. Pakinggan nila mga iyon. Sagot ng mayaman, hindi po sapat yun. Kung may isang patay na muling nabuhay, tatalikuran nila ang kanilang mga kasalanan. Sabi naman ni Abraham, kung ayaw nila paniwalaan ang mga sinulat ni Moses at ng mga propeta, hindi nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Anong susi para ikaw ay makawala, maligtas, huwag pumunta doon sa apoy ng impyerno? Anong susi? Ang mga sinulat ng mga propeta, ang mga sinulat ni Moses at ng mga propeta. Pakinggan daw nila natin ito. Paniwalaan natin ito. Hello?
Kung hindi mo ito paniniwalaan, magiging katulad ka ng mayaman. Napupunta ka sa apoy ng impyerno. Ngayon, ang sabi ng marama, may request siya. Bigyan sila ng babala. Gusto niyo ba marinig ang babala? Gusto niyo ba marinig ang babala? Huwag po tayong masasaktan sa babalang ito. Baka ito ang buhay mo ngayon. Baka ito ang ginagawa mo. At nag-asamasang papapunta ng langit. Kapatid, dalawa pong nangangaral sa mundong ito. Lingkod ni Satanas at lingkod ng Diyos. Baka nasa lingkod ka ni Satanas, wala ka sa lingkod ng Diyos. Hello? Baka nasa lingkod ka ni Satanas at ito ang lagi mong napapakinggan. At kapag namatay ka dyan, hindi ka pupunta ng langit. Pupunta ka sa apoy ng impyerno. Ganito ang babala na sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sabi ng Biblia, ang sabi ng banal na kasulatan sa 1 Corinthians chapter 9 verse 10 hanggang 11. Baka ito ang buhay mo. Kapag nagpatuloy ka rito, namatay ka, tiyak na hindi ka pupunta ng langit. Pero, pwede mong baguhin ang buhay mo kung paniniwalaan mo ang sinulat ni Moses ang ng mga propeta. Amen po ba? Ito ang sinasabi sa 1 Corinthians chapter 9 verse 9 hanggang 10. Sabi niya, hindi ba ninyo alam na mga makasalanan ay walang bahagi sa karya ng Diyos? Huwag ninyong diyain ang inyong mga sarili, ang mga nakikapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikapid sa kapwa lalaki o kapwa babae, ang magnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait, ng kapwa o ng daraya ay walang bahagi sa kariyan ng Diyos. Ngayon, kung ang buhay mo sa mundong ito, nag-iikot-ikot ka ng ribolto, nagsasamba ka sa mga ribolto, na akala mo'y lingkod sila ng Diyos. Galatians chapter 4 verse 8, nung hindi pa ninyo kilala ang Diyos, kayo'y alipin na mga Diyos-Diyosan. Ibig sabihin kung may mga ribolto, yung mga ngaral ay mayroong riboltong ipinapangaral sa iyo, ipinapasasamba sa iyo. Hindi ang lingkod ng Diyos dahil hindi niya kilala ang Diyos. Hello? Baka nandito ka sa lingkod ni Satanas. Hindi niya kilala ang Diyos, pinasasamba sa iyo ang ribolto, pinaiikot-ikot sa iyo ang ribolto, pinabubuhat-buhat sa iyo ang ribolto. Nakakala mo ito ang papuntang langit, ito pala ang papunta sa impyerno. Kung ang ating kapatid nito namatay sa pagsamba sa mga ribolto, wala siya sa langit. Hello? At itong kahilingan niya, makilala niyo ang katotohanan. Kung siya man ay namatay na hindi nagsasamba sa mga ribolto. Dahil ang totoong pagsamba sa Diyos, sa John chapter 4 verse 20 hanggang 24, dumating na ang panahon na ngayon na nga na mga tunay na sumasamba-sama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu sa katotohanan, sabagat itong hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya, sabagat ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Kung ang ating kapatid nito sumasamba sa Espiritu na hindi niya nakikita ang Diyos, hindi niya naiingipo ang Diyos, hindi niya nabubuhat ang Diyos, tiyak na siya ngayon ay nasa piling ni Abraham. Hello? Pero kung namatay siya sa pagsamba sa mga ribolto, pag-iikot ng ribolto, pag-iikot ng Santo Niño Santita, o pag-iikot ng mga iikot ng tuwing pista, pag namatay ka dyan, sabi sa Biblia, wala kang bahagi sa karyan ng langit. Bakit? Sabagat ang pagsamba niyan ay hindi pagsamba sa Diyos. Pagsamba po yan sa mga ribolto. Ganito, pagsamba po yan sa demonyo. Ganito ang sinasabi sa banal na kasulatan. Ang sabi sa banal na kasulatan, kapatid, ang pagsamba niyan ay hindi pagsamba sa Diyos. Ito po ay pagsamba sa mga demonyo. Ganito ang sinasabi. Huwag lang po tayo masasaktan. Ang sabi doon sa banal na kasulatan, sa 1 Corinthians chapter 10 verse 19 to 20, sinasabi ko bang may kabulan ng Diyos-Diyosan o inihandog sa Diyos-Diyosan? Hindi. Ang ibig ko sabihin, ang mga pagano naghandog na mga hain, hindi sa Diyos, kundi sa mga demonyo. At ayaw ko maging kaysa kayo ng mga
demonyo. 1 Corinthians chapter 10 verse 19 to 20. May ribulto ka sa bahay mo, nilalagyan mo ng sampagita, sinasabitan mo ng sampagita, nilalagyan mo ng pagkain o anuman, bilang pagsamba mo. Sa kapatid, hindi po yan pagsamba sa Diyos, pagsamba po yan sa demonyo. Kaya kapag namatay ka dyan, 100% hindi ka pupunta ng langit. Pupunta ka po sa apoy ng inferno. Kaya sabi ko nga, masasaktan po tayo. Dahil ito ang buhay natin. Dahil baka nakaisa lingkod ka ni Satanas, wala ka sa lingkod ng Diyos. Ako po'y lingkod ng Diyos at sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Dahil 5 lamang ang lingkod ng Diyos. Ephesians chapter 4, verse 11, ang lingkod ng Diyos, apostol, propeta, evangelista, pastor, at guro. Itinalagay niya ito upang sa kanyang ikalalago ng kanyang iglesia. At ito ang nagtuturo ng katotohanan. Ang daan papuntang langit ay walang iba kundi si Kristo lamang. Si Kristo ay namatay sa laman at muling nabuhay sa Espiritu. At sabi niya, mapalad ang naniniwala sa akin, bagamat hindi niya ako nakita. Ganito ang sinasabi sa payag, kapatid. Saan ba pupunta ang tao kapag siya'y namatay? Na kapag ito ang ginagawa mo, hindi ka po pupunta ng langit. Ikaw po ay pupunta sa apoy ng inferno. Payag, chapter 21 verse 8. Payag, chapter 21 verse 8. Malagim ang kasapitan ng mga duwag. Mga taksil, mapagsukong na kalayan, mga mangkukulam, mga mamatay tao, mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, at lahat ng sinungaling, sila ibubulit sa lawang apoy sa lawang apoy na sopri, na siyang pangalawang kamatayan. Kaya yung mga kamag-anak na natin na namatay sa pag-ikot ng mga ribulto, wala po sila sa langit. Nasa impyerno po sila. At ito ang babala, buhay pa kayo, may pag-asa pa. Huwag kayong mapunta sa langit. O huwag kayong mapunta sa impyerno. Ang kailangan nyo lang mapunta sa langit. Hanapin nyo ang totoong lingkod ng Diyos. Ang nagsasabing born again Christian, yung po ang totoong lingkod ng Diyos. Na sila ay born again Christian, nakipag-isa sila kay Kristo bilang Panginoon at Sarili kapatid sa kanilang buhay. Sila ay naging bagong nilalang. Wala nang dating ang pagkatao. Kami po ay born again. Ibig sabihin, muling binuhay na Diyos ang aming espiritu. Kaya kompleto ng aming pagkatao. Mayroon na kaming body, soul, and spirit. Nagugutom na kami hindi lamang sa pagkain. Nagugutom din kami sa salita ng Diyos. Kaya lagi kaming nangangaral ng salita ng Diyos. Lagi kaming nagpapahig ng salita ng Diyos. Dahil yun ang kagutuman namin ay salita ng Diyos. Ngayon sa mga oras pong ito, kapatid, ikaw ngayon ang nakakalam kung ano ang buhay ng ating kapatid. Namatay pa siya sa pagsamba sa mga ribulto, sa pag-iikot ng mga ribulto, at ito bang buhay niya? Wala siya sa langit. Pero kung namatay siyang sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan, naglilingkod siya kay Kristo, tiyak na siya ay nasa langit. Dahil ang daan papuntang langit ay si Kristo lamang. Mapalad ang naniniwala kay Kristo bagamat hindi siya nakita. Mapalad. Dahil si Kristo namatay sa laman at muling nabuhay sa Espiritu. Nabuhay siya muli sa Espiritu. Kaya ito yung, nung namatay si Jesus Christ, sa Espiritu, pinuntahan niya ang mga taong nakabilanggo. Yung mga Espiritu nakabilanggo. Kasi ang ating Espiritu, ito po yung aalis sa ating katawan. Ang mananatili sa mundo nito, yung ating body and soul. Ang ating Espiritu, ito yung aalis. Ito yung haharap sa Diyos. Ito yung parurusahan ng Diyos. Siya ba sa langit o siya ba ay nasa impyerno? Ang sabi doon sa 1 Peter chapter 3 verse 18, sapagat si Kristo namatay na walang kasalanan, nang minsan para sa inyo, sa mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya ay namatay ayon sa laman at muling nabuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayan nito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Sila ang mga espiritong ayaw sumunod. Sila ay matyagang hinintay ng Diyos noong panahon ni Noah. Samantalang ginawa nito ang malaking barko. Ilang tao, wawalo lamang ang nakaligtas sa baha. Espiritong nakabilanggo.
Ibig sabihin, ang ating espiritu, ito yung haharap sa Diyos at ito yung makakaranas ng pagpapala ng Diyos. Ikaw ba ay sa langit o ikaw ay parurusahan ng Diyos sa apoy ng impyerno? Kapatid, sa mga oras pong ito, isa lang ang tanging paraan para tayo ay maligtas. Ang kilalanin natin si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating buhay. Ang sabi sa banal na kasulatan, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan ang salibutan kundi upang ito'y iligtas. Saan tayo ililigtas? Sa apoy ng impyerno. Ayaw ng Diyos na mapunta tayo sa apoy ng impyerno. Ang gusto ng Diyos na maranasan natin pagdating ng ating kamatayan. Kasi sabi ng Biblia, ang binubunan ng mansa at dugo ay hindi maaari magmana ng buhay na walang hanggan. Hanggat nasa katawang lupa pa tayo, hindi natin mamanahin ang buhay na walang hanggan o hindi pa rin natin mamamanahin yung kaparusahan na ibinibigay sa atin ng Diyos. Hanggat buhay ang tao ay mayroong pag-asa. Ang sabi ni Abraham, paniwalaan nyo lang ang Biblia. Amen po ba? Ang Biblia ang iyong paniniwalaan. Baka naniniwala kayo sa tagapagturo, pero pagdating sa Biblia, hindi kayo naniniwala. Kapatid, huwag niyong paniwalaan ang tagapagturo. Paniwalaan niyo ang Biblia. Dahil ang totoong lingkod ng Diyos, ipinangangaral niya ang salita ng Diyos. Hindi kami ang tagapagligtas niyo. Ang tagapagligtas mo at tagapagligtas ko ay walang iba kundi si Kristo. Amen? Si Kristo po ang ating tagapagligtas, hindi kami. Huwag mo sabihin, magaling kami mangaral. Hindi po kami magaling mangaral. Kaya huwag nyo kami i-idol. Huwag nyo kami itataas. Ang itataas mo at itataas ko ay walang iba kundi si Kristo. Siya ngayon ang ating sampalatayanan. Maniwala tayo sa Kanya na siya ay nasa ating kaligitnaan. Siya ay narito at handang makinig sa iyo. Handa Kanyang patawarin. Handa Kanyang patawarin. Handa niyang ibigay sa iyo yung pangako ng Diyos. Yung pangako